Inamin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tumamlay ang ekonomiya ng bansa. Pero aniya, asahan ng pagbangon ng bansa bago matapos ang taon. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Matumal ang bentahan ng leche flanisol nitong mga nakaraang linggo kung kailan malakas ang ulan at panay ang baha. Perwisyo yun kasi lalo na dito sa lugar namin binabaha kami, so mahirapan yung mga customer na pumupunta dito. Yung mga nagpapa-deliver, nag-order online, nahihirapan din silang magpa-pick up dito. Kaya alalay lang kami sa pagluluto. Pero higit isang buwan bago magpasko at umaaliwalas na ang panahon, nakakabawi na raw siya ng kita. Mula kasi sa 500 linerang leche flan, dumoble na ang order niyang nakukuha. Pumipick up na siya. At lalo na itong magpapasko, talagang libo-libo na talaga ang ang gawaan. Wala nang tulugan. Nito lamang Hulyo hanggang Setyembre, bumagsak ang kabuang kita ng Pilipinas sa 4%. Naitala naman ang isa sa pinakamababang halaga ng piso kontra dolyar nitong Miyerkules na umabot sa 59 pesos at 17 centavos. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., bumagal ang ekonomiya dahil marami ang nawala ng kabuhayan o hindi nakapasok sa trabaho dahil sa mga nagdaang bagyo. Idagdag pa ang taripa na ipinapataw ng Estados Unidos. You have to also remember the situation, the global situation. We are not the only ones suffering the shocks that come from the new trade structure that has been imposed on the rest of the world. And so we are all adjusting to that. Kaya yung mga growth rate na lahat ng grupo all around the world is falling. Mula 17%, tumaas sa 19% ang ipinapatong na buwis sa mga produkto ng Pilipinas patungo ng Amerika. Ang epekto, mas nagiging mahal ang presyo ng produkto ng Pilipinas habang nagiging matumal ang demand. Sa oras na tumamlay ang Philippine export, mas kaunti ang pumapasok na dolyar kaya humihina rin ang piso. Pero tiwala si Pangulong Marcos, makakabangon ang ekonomiya ng bansa bago matapos ang taon. Marami tayong measures na ginawa because the public spending now will be increased, and to make sure that by the end of the year that the levels of public spending are according to our original plan. So mababawi natin yung nawala sa third quarter. Sabi ng isang ekonomista, hindi imposible ang target ng administrasyon. Inaasahan kasi ang pagtaas ng produksyon ng mga produkto at serbisyo tuwing Pasko na magtutulak sa ekonomiya. Holiday season. Ayan one of the biggest, if not the biggest, when it comes to yung mga sales, spending, no? Yung mga benta, yung mga kita ng maraming tao, maraming industriya, maraming negosyo sa loob ng isang taon. Babiyahe sila sa mga probinsya, uuwi, gagastos para sa mga handaan, sa mga regalo, lahat na lang ng pwedeng gastusin para sa holidays, no? Christmas, New Year. Kaya taon-taon yan. Sasalubungin niya na remittances. Kaya may kaya medyo suportado din yung suportado rin yung peso dahil doon. Makatutulong din ang rehabilitasyon sa mga hinagupit ng bagyo. Yolanda, ang laki-laki ng damage, no? Pero tingnan mo, dumago yung ekonomiya pagkatapos. Maraming tulong na dumating, nag-rehabilitation, di ba, yung rebuilding, reparation, tapos yung ekonomiya natin lumago pa rin. Dahil kasi what's holding everything together, yung good governance. Pero ang maghihikayat sa mga investor na mamuhunan sa Pilipinas at magpapayabong sa ekonomiya ay ang seryosong paglilinis sa gobyerno at pagpuksa sa korupsyon. Tangkilikin yung mga bansa, mga produkto, mga kumpanya, mga industriya na nag-a-adhere sa ESG standards. Holistic yon, hindi lang yung sa governance. That's environment, sustainability. It all starts and ends with good governance, no? Anti-corruption, anti-leakage, strong institutions of law,
strong rule of law. Kamakailan lamang inatasan na ni Pangulong Marcos ang mga ahensya ng gobyerno na gamiting mabuti ang natitirang pondo ng bansa at ilagay ito sa mahalagang investment tulad ng edukasyon, kalusugan, agrikultura at digitalization. Clazel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.